Nang nag-uusap na ang tatlo ay nakatanaw sila sa malayong malayo sa dakong kailaliman ng tatlong liwanag na nagniningning na tumataas at patungo sa dakong kinalalagyan nila. Ang buong akala ng tatlo ay sila lamang ang una at sila lamang ang Diyos. Ngunit nang makakita sila ng iba, ay sumaloob nila na may iba pang Diyos na katulad nila. Ang nasabing liwanag ng malapit sa tatlong nag-uusap ay tumapat ang isa sa bawat isa, at ng kanilang mamasdan ay tatlong titik na nagniningning na S, T, M, na ang sabi sa kasaysayan ay Sao, Tum, Map, na naging tatlong bato na kanilang upuan. Nang sila'y uupo na, ay nakita nila sa ibabaw ng bawat bato ay may tig-isang salitang nakasulat na Ardam, Aradam, Adradam. Ang tatlong salitang ito ang ay siyang tunay na pangalan ng tatlong personang nag-uusap. Ang mga pangalang ito ay dapat ilihim at hindi dapat sabihin, kundi doon lamang sa karapat-dapat pagsabihan. Sa pag-uusap ng tatlo ay pinagkaisahan nila na gawin at palitawin ang lupa. Subalit nang lumitaw ang lupa, ay gayon na lamang ang kanilang pagtataka at panggigilala sa kanilang nakita na 7 bakas na hindi nila maubos malirip kung bakit nagkaroon ng gayon ay hindi pa sila lumilikha ng tao, kaya't inisip nila na hanapin upang makilala kung sino-sino ang mga may bakas niyaon. Sa kanilang paglalakad ay natagpuan nila ang nasabing 7, subalit nang tanungin nila upang makilala, ay ayaw magsabi ng kanilang pangalan, at ang sagot pa sa tatlo ay wala silang pakialam sa kanila at sila'y hindi nila nasasakupan. Sa sagot na ito ay umalis ang tatlo at iniwan na ang 7 upang magbalik sa kanilang upuang bato. Ngunit sa pagbabalik nila, ay nakatanaw sila sa malayo ng 2 katao na hindi rin nila mapagsino. Totoong nagugulumihanan ang tatlo sa nangyayaring ito. Kaya't ang ginawa ng tatlo ay nilapitan ang 2 nakita at kanilang tinanong, subalit ang sagot ng 2 ay kagaya rin ng 7, na hindi sila dapat pakialaman at sila'y hindi nila nasasakupan, at ang sabi pa sa kanila, nang hindi pa yari ang sangtinakpan, gumawa na kami ng aming sariling tahanan, sa litid ng mundo kami tumatahan. Sa sagot na ito ay iniwan na ng tatlo ang 2, upang magtuloy sa kanilang upuan, at magpatuloy na sa kanilang paglikha at paggawa. Pinagkayarian ng tatlo na gawin ang liwanag na tatanglaw sa sangsinukob, at sinimulan na nga nila ang paggawa sa araw. Nang mayari na nila ang araw ay hindi nila mabigyan ng lubos na liwanag, ng ningning at ng init. Walang ano-ano ay nakarinig sila ng isang tinig na nagsasabi na ang tanging makapagbibigay ng kailangan nila sa araw ay ang matandang babae na kanilang nakita na tumatahan sa litid ng lupa. Kaya ang ginawa ng ama ay inutusan ang anak sa sinasabing matandang babae upang hingin ang kanilang kailangan. Nang lumakad na ang Diyos anak ay biglang nagdilim ang dinaraanan, at hindi malaman ang patutunguhan, kaya't siya'y napatigil at sa pagtigil niya ay may tinig siyang narinig na nagsabi sa kanya na ganito ang iyong sabihin upang magliwanag, at nang makita niya ang kanyang dinaraanan. Ang salita ay ganito, lihis, tagitak, sagranatak, paparonatak. Nang ito'y masabi ay biglang nagliwanag ang kanyang daraanan. Kaya't siya'y nagpatuloy. Nang siya'y dumating sa litid ng lupa na tinatahanan ng nasabing matandang babae, ay tumawag siya. Ngunit walang sumasagot bagamat nararamdaman niya na may mga tao sa loob. Nang siya'y ayaw buksan at ang matandang babae ay hindi niya makausap, ay nagbalik siya sa amang nag-utos upang ipagbigay alam ang nangyari. Nang matanto ng ama ang nangyari, ay pinabalik ang anak, at ang bilin niya pagdating sa pinto ng tahanang kuweba ng matanda, ay ganito ang sabihin, Credo de la Santísima Trinidad Virgen Muy Poderoso, Sumitam Rey de los Herejes Tartan Santa Emerenciana, Mibat Melarat Jesus Virgen Maria Isumo Benedictus Crucis, O Dios imitam imibuyos deste alisum seram calabarian. Apokalipsis hoc est enim corpus meum, et incarnatus et
Di Spiritu Sancto, natus ex Maria Virgin et emo cactus, est et crucifixus, Santa Emerenciana, Santo Ostolano, Santo Algamo, Santo Mitam, Santo Solamitam, Santo, Icam Santo Demicolot, Santo Demilorus, Advenidissimo, Loctuos, Santa Mitam Seram Balambam Guntilan Muher, Angelitam Singratam Obalam Tantan, Santo Magob, Santo Makob, Santo Marob, Santo Yubuob, Santo Lib Santo Loctorum, Jesus Santo Santo Baclorum. Nang dumating ang Diyos Anak sa pinto ng nasabing kuweba, ay tumawag siya sa matandang babae, at nang siya'y ayaw buksan, ay sinambit ang mga salitang sinabi ng Ama. Matapos niyang banggitin ang mga nasabing pangungusap, ang pinto ng kuweba ay biglang nabuksan at lumabas ang matandang babae. Sinabi ng Diyos Anak ang kanyang sadya, at ipinagkaloob naman ng matanda ang hinihingi ng anak ng Diyos. Dumukot ang matandang babae sa kanyang sukbitan, at isang bubog na nagniningning ang iniabot sa Diyos Anak, at ang bilin ay ikuskos ang nasabing bubog sa mukha ng araw upang magliwanag at magkainit. At gayon nga ang ginawa ng Diyos Anak, ikinuskos sa mukha ng araw, at ang araw ay uminit, nagningning at nagliwanag.